3, 2, 1. Gagawin natin ngayon ay magtabas tayo ng long sleeve na ganito ang yari. Wala to siyang cups, wala siya dito, diretso lang to. Pati ito, tsaka walang kular. Nakapiping lang siya dito sa ating diig. Yan lang ano. Tapos simple lang ito, napakasimple. Ito yung gagawin nating long sleeve na pinakasimple sa lahat ng long sleeve na gagawin natin. Walang cups, may pulsa, walang kular, tsaka ito yung dito niya, napakasimple lang. Ayan o, baga pinali lang, ano lang, yun ang gagawin natin para pinaka basic na gagawin natin sa mga long sleeve. So ito yung ating gagamit ako ng malaking pentel pin, pula at saka itim para ma-identify natin kung saan dito yung front, saan dito ang back. So yan, umpisa tayo. Ang ating sukat ay sa shoulder, balikat 7/1/4, tapos diretso na manggas yan 38. So kukuha lang tayo ng 7/1/4 para sa balikat, tapos nakuha sa 17/1/4 papunta doon sa 38. Yan na yung para sa sukat ng haba ng manggas. Ito sis ito 44 hips ito 42, tapos armhole 21, sleeve opening yun dito sa sa may cups yan 12, tapos yung haba 26 at yung kular ay 18.5. So ito yung sukat na ating gagawin. Isa tayo. Itong itim ay para sa likod. Kukuha tayo ng munang 2 inches para sa ating likod ito. Pagkatapos ito, guguhit tayo dito. Gamit tayo ng haba-haba para isang guhitan lang. Yan. Ito yung guhit na to para ito sa placket. Yung bali natin, ito yung ibabali natin 2 inches yung paloob, tago natin sa loob. Tapos magkuha din tayo ng dito guguhit din tayo dito itong kulay pula kasi para sa front ito para sa front, ito yung pula. Tapos kuhaan pa natin dito ng isa sa gitna para malaman din natin. Ito na yung pinasa butones. Ito yung gagamitin natin kasi ito yung pinaka-back panel. Ito yung pinaka-back panel. Ito yung gamitin natin. Ito yung sa back panel. At ito rin yung dito rin yung ng butones. Dito kukuha ng yung sa ng butones. So sa likod tayo So kukuha tayo ng haba. Ang haba natin ay 26. So kukuha tayo ng haba. Gamit tayo ng matabang tape measure para kita yung 26. Yan. 26. Yan, hanggang 26 kita dito. Yan. Tapos eskwelahan lang natin para
ano natin, kita natin yung ano, eskwalahan na natin. Tapos ito para ikalawang guhit sa lupi na ito, sa lupi. Tapos kuha tayo ng ano dito sa balikat ngayon. Ang balikat natin, ang sukat ng balikat ay 17.5. 17.1/4. So 17.1/4 is 18.58. 8.58. 8.58. 8.58. 8.58. So dito tayo sa 8.58 na to. Itong gitna tayo, dito tayo kukuha ng para sa back. Dito natin itapat yung 8.58. 18.38. 58. Yan yun. Yun mga mga kapadyak. So ganyan. 8.58. Yan yung 17.1/4. Yan. Tapos dito tayo, plus tayo ng mga half inch para sa ating sewing allowance. Yan. Pagkatapos dito naman, kukuha tayo dito kasi 42 yung kanyang 44.5. Dito tayo sa ano ng 44.5. Tayo kuha tayo ng 44.5. 420, 40 yan. 440, 44, lagpas na ng kaunti. Yan. Tapos guhitan natin pataas. Tapos suka tayo ng buhat dito sa ano, simula dito sa baba, akyat tayo, gawa tayo ng 1.5. Tapos yung 1.5 na yan, guhitan natin siya, itumbok lang natin dito sa pinakadulo, tumbok lang natin yan. Yan o, kita na natin, tumbok natin sa dulo. Pagkatapos ay atin itong kurbahan natin. Buhat dito sa ano to, magbibigay tayo ng 1/4 para sa sewing allowance ng kular. So huwag natin dito itapat ha, hindi gaano tayo. Allowance tayo ng 1/4 ha. Ayan. Pagkatapos simula dito sa ano na to, sa guhit na to, ang ating armhole ay, ang armhole natin ay 21. So susukat tayo dito ng 21, kalahati ng 21 ay 10.1/4. So yun ang ano, sukatin natin 10.1/4. 10.1/4. 10.1/4 ano. So 10.1/4. Susukat tayo dito ng 10.1/4. Yan. So atin ng ano, guguhitan. Yan. Yan. Katapos ay ating ano yung 44.5. 44. So dito, mayroon ditong mga sukat dito. Itong mayroon ditong ito 18, 40. 40 tayo magsimula. Yung 20, 40, 42, 44, lagpas ng kaunti sa 22. Yan, kasi dalawang 22 is 44. Yan, lagpas tayo ng kaunti. Yan. Yan. Tapos atrasan ko lang ng ano yan, atrasan ko ng mga 1.5 para kukurbahan ko. Yan, para sa ayan, para sa armhole. Yan. Pagkatapos, guguhitan ko yan. Guhitan natin. Gamitan natin ng kurba. Kurbahan natin. Yan. Pagkatapos ay susukat tayo dito sa baba ng hips ng 42. So, 42, 20, ano yan? 21. Dalawang 21, 42. O, dito tayo. Tapos, magbibigay tayo ng allowance din na half inch. Ganun din dito pala sa kabila sa taas. Magbibigay din tayo ng allowance. Tapos,
atin na itong guhitan ng diretso. Yan. Pagkatapos dito rin sa baba, sa front na panel, ibababa lang natin ang mga 3/4 yung ganyan. Yan. Tapos dito din sa kabila, ganoon din. Yan ay para pa sa ano yan. Ay dapat ito pula pala, ito dapat mga kapadyak. Kasi kalimutan ko. Yung pula pala para sa probe ito. Palitan natin ng pula ito. Ayan, pula ang ating iguguhit para sa front panel. Yan. Yan. Pula ang gagamitin natin para sa front panel. Yan. So dito na naman tayo sa taas. Yung bulsa natin, guhitan lang natin siya dito ng mga isang roller lang ang lapad buhat ito sa guhit na to hanggang dito. Ayun ang isang roller. Tapos lalayo tayo ng buhat ito sa gilid na to, lalayo ito tayo ng mga isang roller din. Tapos susukat tayo dito ng mga 5 inches para yan mamaya sa bulsa ha. Mamaya na natin ano yan. Dito tayo sa front. So dito bababa tayo buhat ito sa taas. Bababa tayo ng 2 inches. Ito na po para sa front na ito. Yan. Tapos tapasin muna natin ito para makita natin yung back. Tapasin muna natin. Kaya ako tinabas yan kasi nakababa na tayo ng 2 inches mula dito. So atin yang ibaliin. Pagbali natin yan, so diyan yung ito tayo buhat ito sa kanto na to, sa dulo na to ang back panel na to. Lalabas na tayo ng kahit mga 1/4. Kasi pagdugtong mamaya magpantay na yan sila. Tapos dito itatapat na natin. Tapos yan guguhit tayo. Guguhitan natin yan. Yan. Guguhitan natin. Ito isang front ito ha. Yan. Front na yan sa nasupat. Dito guguhitan natin. Kumbaga kurbahan natin. Kurbahan natin. Kurbahan natin yan. Yan ang pagkurbahan natin ha. Yan. Tapos natin ating i-grading. So check natin kung talaga bang hindi ba siya, check natin kung sakto ba yung armhole natin na 20. Iwan. Buhat ito sa gilid. Ito naman yung ito yung pakain kasi kasi showing allowance na yung labis doon. May nag-fix. Tingnan natin kung sino to. Reply muna natin yung ating customer. Benta natin. Yan. May natin basahin niya ng Pinaalam ko lang na nandito na ako sa tahiyan. So, grading natin, 21. Distansya tayo dito, bababa tayo ng konti. Mga half inch kasi yun ang pakawin natin. Tapos buhat dito, half inch din ang ating distansya kasi showing allowance din yan doon. So, ganyan tayo. Bababa tayo ng half inch. At distansya dito yung half inch. So, reading natin, half inch din ang ating distansya buhat dyan sa may guhit na half inch. Yan. Hanggang dito sa taas tayo. Hanggang titira din tayo ng half inch. Yan. Lalayo tayo ng Yan.
natin. Ulitin natin, grading natin, ulitin natin. Tumatakbo na rin, mahaba. Yan. Reading natin, reading. Kilig yung kamay ko kasi hindi mapusta ng ano. Reading natin. Yan. Alas eksakto. May mga, pag may halimbawa, ay paliwanag ko lang, halimbawa ay medyo sumobra ng kaunti, halimbawa mga half inch, tataas lang tayo ng half inch. Kung kinapos na naman tayo ng sukat, bababa din tayo ng kaunti. Total, pagka nagtabas na talaga tayo, lapis naman ang ating ginagamit. Kaya pwede nating ibaba, pwede itaas. Kung kumapos ang ating sukat, nag half inch ang diferensya, 1 inch, baba tayo ng konti. Kung naman ay sumobra, tataas tayo ng konti para mababawasan yung laki ng armhole. So yan yung ating sistema sa pagtatabas. So dito, hindi tayo nakaka-fix ng husto kasi yung forma dito may malaki ang katawan, maliit ang armhole. So hindi parehas-parehas, kaya kailangan dito magkaroon tayo ng mga adjustment dito. Kasi dito sa kurba tayo magkakatalo eh. So ito ngayon, dahil halos eksakto lang, may labis ng kaunti, hindi ko na lang anuhin yan, hindi ko na lang siya babaguhin, basta ipinapaliwanag ko na kung halimbawa kinapos tayo ng kaunti ng sukat, bababa tayo ng kaunti hanggang sa makuha natin yung eksaktong sukat ng armhole. At kung medyo naman sumobra yung sukat, pag check natin, pag grading natin, tataas din tayo para mabawas-bawasan, para umiksakto din doon sa may sukat ng armhole. So yun lang ang paraan ng pag-adjust ng armhole para makuha lang ang eksaktong sukat. So dito naman tayo sa liig. Dito tayo sa liig. Grading din natin yung sa liig. Ano to? Hanggang dito tayo sa may gitna. Kasi itong gitna, ito yung back dito. So hanggang dito tayo sa back. Sa sukat ng back. Papakain lang tayo ng 1/4. So 4. So 4. Ang ating ang ating kular ay 18. 4. 4. Yan. Hanggang dito, ang kular ay hanggang dito lang yan sa guhit ng pula ha. Kasi gular na ito. Kasi dito, na to butunis na to banda. So, ang kular, pag nagkabit tayo ng kular, hanggang lang sa guhit nito. Magkabilaan yan, hanggang dito na to. So, tayo dito tayo ngayon. So, lupa tayo. Mag-alawas na tayo ng So, 18. So, yan. Mga 9. 9. 9/4. So, dito tayo susukat. Bubuhay tayo dito. Bubuhay tayo dito. Balagyan natin ang allowance kaunti para pag kurba natin, ayan, pag putahin natin, may allowance na yan siya. So, hindi na tayo maglalagay ng allowance. Yan na yan siya. Yan. Yan yung sukat ng yan yung sukat ng ating ginagawa. Tandaan na itong pula, ito yung sa front. Pati nga ito, pula nga pala ito. Pula nga ito pala. Kasi ito sa front panel ito eh. Yan, pula din ito. Yan. Dubdihan natin. Parang ito lang ang itim sa gitna, kaya ito yung sabak. Pag nagtabas ka, pag nag-duplicate ka na, dito sa likod, yan, ito yung sa likod, ito yung sa likod, back, ito namang sa front, yan sa front, yan. Kasi ito yung binabali eh, ganyan
itatago sa ilalim. Yan. Ito yung pag nagawa kayo ng placket ng ganyan. Yan. Tago yan. So, pag nagtabas tayo, gano'n lang natin, oh. Ganito lang natin. Kasi ito yung sabak, ha. Ganito lang natin. Tabasin na natin to, diretso to. Saka ko ipaliwanag. So, ito yung ating ano, ito yung ating pattern. Ito yung sabak, itong itim na sa gitna. Pag nagtabas ka, hanggang dito lamang yung sa gitna, hanggang dito lang, kasi ito na rin yung sukat sabak. Ito yung box panel. Saka pagdating dito sa may gilid na to, ang front and back pinagsama-sama na yan, kasi dito ang tahi. Yan, dito ang tahi sa pag nagpakain tayo sa ating pagtayo natin, yan natin sa ano, allowance na yan doon na half inch. So pag naglagay ng bulsa, dito na rin yan. Bawasan natin ng kaunti yung bulsa. Gawin natin kahit mga 4 and 3/4, mga ganon, 4 and a half, ganon, mga 4 and a half dito din, mga ganyan. Basta nasa atin lang yun kung ilan ang kayang ilalagay natin bulsa dyan. 5, 4 and 3/4, 4 and a half, 4, depende sa laki ng ating gagawin. So yan ang front, yan, nandiyan mapunta riyan. Ito naman back, ganyan. Wala nang allowance yan, kasi itong mga tahi ko, itong pattern ko, binibigyan na natin ng allowance yan. So ito, nakadubling ano lang ito, tatlong guhit, dahil ito nga, dito na yung sa, dito kukunin din ang back, dito rin kukunin ito rin ang back panel, din ito rin yung butones, dito rin yung tapat ang mga butones, dito rin tapat yung mga butones, eh. Kasi yan ang pinaka-eksaktong sukat sa ating ginagawang pulo, na kung magsukat tayo ng ano, katawan, yan, ganyan, sakto talaga yan siya, na 44 imedya. Yan. 22, 1/8 yan. 22, 1/4, 44 and a half yan. Yan, sakto, 44 and a half. Yan o, 44 and a half. 44 divide ini, ang 44 and a half divide by 4 equals, ano yan, 10 and 1/8. Yan, 10 and 1/8 yan. Yan yung produkto ng ano, tinabas natin. So medyo malinaw na ang ating pagka-explain. Medyo wala nang kulang siguro. Ulitin ko lang. Yung pula, yung dito, itong pula na to, at saka yung dito, ito yung pana. Pero pag nagtabas ka, hanggang dito talaga. Kasi titiklop yan, eh. Tapos pag nagbutunis ka, nag-overlap yan, siyempre sa kabila ay ano, igaganon yan, eh. Para ganon, igaganon yan siya, para yung butunis dito sa gitna ng ano na yan, dito ang mga butunis. Yan, para maunawaan ninyo, yan ang mga butunis. Yan, kaya mag-overlap yan mamaya, eh. Yan. Yan, yung sa back din, dito din kukuha para yung sukat natin eksakto, walang kulang. So medyo malinaw na. So gagawa tayo ng manggas ngayon. Sa manggas na naman tayo. So sa manggas na naman tayo. So dahil ang ating ano ay at ating sukat ay ating ginagawang manggas ay walang caps, diretso yun. Bibigay lang tayo ng allowance pang lupi.
So, ano natin tayo? Ito tayo. Ayan. Ayan. Meron tayong guhit sa baba. Agad. So, yung ating sukat sa cups ay 12 sleeve opening yan. Yung slope na yan, sleeve opening yan. Yung slope. So, 12. So, susukat tayo ng 6. 6 yan. 6. Plus allowance, half inch. Yan. Yan. Tapos yung haba na mula sa ating kinuhang 17 1/4 hanggang 38. So, itong pinakababa natin, itong weight natin sa baba, dito tayo kukuha ng 38. Yan, sukatnya 38. Yan, may 38 na yan. Tapos hanggang dito sa may 17 1/4, guhit din tayo dito. Yan. Yan. 1/4 yan. Yan siya. So ngayon, nakakuha na tayo ng sukat dyan. Bababa tayo, buhat dito sa guhit na to, bababa tayo ng yung dibdib niya na 44 niya, gagano na lang natin. 20. 21. Dito ang sa may bandang malapit sa 44, magkapiranggot ang naguhit yan. Dito tayo guguhit ngayon para sa ating dibdib. So, yung ating armhole ay 20 and a half. So, yung 20 and a half ay susukat tayo ng 10 1/4. So, itong 1/4, ito yung baluktutin natin. Buhat ito. 10 1/4 papunta riyan. May saktong sukat yan sa armhole na ating manggas ay walang labis, may mga kaunti man, mga 1/4, pero tolerance niya yan. Pwede mo nang hila-hilain yan. So, dito tayo hanggang 20 and a half. So, ngayon, plus allowance tayo. So, ano na natin yan? Nakuhaan na natin. So, atin na itong guhitan dito. Ito yung guhit ng armhole. Sleeve. Yan. Hanggang armhole. Ito, guhitan din natin ito. Ano na natin yung guhit niya. Yan, gano'n natin. Tayo ng pulang Dixon para makita. Diretso lang natin to sa Dixon, pero kurbahan natin ganyan. Tapos pagdating naman dito, gagawa tayo ng kurba para sa front yan, para sa front. So ano natin, guhitan natin ito pa pula. Yan yung para sa front yan. So madali lang ang manggas kami. So atin na ito putulin, tabasin na natin. Pinutol ko lang yan para di ako nalayo. Putulin natin ng mabuti yan dito. Yan. Yan. Tapos, itong guhit natin sa pula, babawasan natin ito. Kasi, ano yan eh. Ito yung front eh. Medyo malalim ang hukay. Medyo malalim ang hukay ng ano. Nahinto yung aking explanation gawa ng may dumating na yung nag-text na customer, dumating nagdala ng pare-repair lang pala ng pantalon. Ito nga pare-repair niya, pabaston daw to. Ayun, nahinto saglit.
explain ko lang na itong ating ginagawa ay yung sukat ng armhole ay 20.5. So dito ko para makita natin. Yan o. 10. Kasi allowance, itong doon allowance na yan sa tahe. Dito lang tayo hanggan. Yan o. 10 and 1/4. Yan o. 10 1/4. Yan. Yan, eksaktuhan yan mga kapadyak sa sukat. Pag nagkabit tayo ng armhole, kasi iba kasi ako, kaya iba ang sukat ko, yung walang labis-labis kung hanggat maaari, eksaktuhan lang talaga kasi sarado ko muna ito dito, sarado ko muna pati yung armhole. So pagkabit ko, nakasuksok ito. Kumbaga, sinusuksok ko itong tawag nito, itong manggas para magandang resulta. Hindi ba siya ito sa ilalim kasi minsan pagka yung diretso mula dito hanggang dito ka magtatay diretso hanggang baba, minsan may mga konting diferensya. Pagka ganito kasi na susuot ko lang, saklo po siya sa ilalim, maganda yung niya, kumbaga maganda yung lapat. Yun ang nakita ko, hindi ko lang may paliwanag ng basta maganda yung lapat. Iba ang lapat, yung diretso tayo mula dito papaba hanggang sa katawan, kaysa yung katawan mo na tahiin, tapos katahin ito, tapos saka ito itusok saklob sa armhole, saka tahiin, paikot, papunta riyan. Yun ang mas maganda ang lapat. Hindi ko may explain kung anong noon, pero basta sa nakita kong resulta, yung mas maganda itong buo mo na ang manggas, buo mo na ang katawan, saka isalpak itong manggas. Yun ang pinakamaganda. Sa mga barong kasi, kalimitan ganun ginagawa. Kaya napakaganda yung mga barong, mga lapat. So, ako, kahit magtahi ako ng mga pulo, mga ginagawa ko, talagang inuuna o pagbuo ang katawan natin manggas bago ko saklob o isalpak o bago ikapit ang manggas. Yun ang aking para maganda lagi ang resulta ng ating ginagawa. Sa lapat dito sa may armhole, sa may dibdib, maganda. So, para sa mga hindi pa pa-subscribe sa aking channel, paki-subscribe lang po, tapos like, share, para dadami po tayo mga kapadyak. At maraming salamat sa inyong panonood, at pagpalain tayong lahat. Maraming salamat.